Ang pagkamatay ni Jesus sa krus tuwing Biyernes Santo ay isang pangyayaring ginuganita taon-taon ng mga Kristiyano dito sa Palo, Leyte, bilang pag-alala sa kanyang dakilang sakripisyo para sa sangkatauhan. Maraming paraan para maipakita ang paggalang at paggunita sa araw na ito. Espiritual na paggunita, pagdalo sa mga relihiyosong serbisyo, makilahok sa mga misa at seremonya sa simbahan. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa panalangin, pagninilay-nilay, at pakikiisa sa komunidad ng mga mananampalataya. Pag-aayuno at panalangin, maglaan ng oras para sa tahimik na pagninilay-nilay at panalangin, marahil ay may pag-aayuno bilang tanda ng pagdadalamati at pagpapakumbaba. Pagbabasa ng Biblia, basahin ang mga sipi ng Biblia na nagsasalaysay ng pagkamatay ni Jesus sa krus, at pagnilayan ang kahulugan nito sa iyong buhay. Paggawa ng mga gawa ng awa, magpakita ng kabaitan at pagtulong sa mga nangangailangan bilang pagtulad kay Jesus. Pisikal na paggunita, pagbisita sa mga simbahan at banal na lugar, bisitahin ang mga simbahan at mga lugar na may kaugnayan sa mahal na araw. Maaaring may mga espesyal na aktibidad o exhibit na inihanda para sa Biyernes Santo. Pagsali sa mga prosesyon, sa ilang lugar, may mga prosesyon na ginagawa bilang paggunita sa paglalakad ni Jesus patungo sa Kalbaryo. Ito ay isang paraan para maipakita ang pakikiramay at paggalang. Paggawa ng mga handicraft o artwork na may temang mahal na araw, maaaring ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya at pagninilay-nilay. Ang 7 huling salita ni Jesus sa krus ay mga pahayag na sinabi niya bago siya mamatay. Ang mga ito ay puno ng kahulugan at nagbibigay ng malalim na pananaw sa kanyang pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asa. Bagamat walang iisang tiyak na bersyon ng mga salita dahil iba-iba ang pagkakaayos at pagsasalin, narito ang karaniwang binabanggit na 7 huling salita at ang kanilang kahulugan. 1. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas Kapitulo 23 versikulo 34, ito ay isang panalangin para sa kapatawaran ng mga taong nagpapako sa kanya. Isang halimbawa ng walang hanggang pag-ibig at awa. 2. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayong araw na ito ay makakasama mo ako sa paraiso. Lucas Kapitulo 23 versikulo 43, ito ay sinabi kay isang magnanakaw na nagsisi. Nagpapakita ito ng pag-asa at kapatawaran kahit sa mga nagkasala. 3. Babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Juan Kapitulo 19 versikulo 26 hanggang 27, iniuutos ni Jesus ang pangangalaga sa kanyang ina kay Juan. Isang halimbawa ng pagmamahal sa pamilya at pag-aalaga sa mga mahal sa buhay. 4. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo Kapitulo 27 versikulo 46, ito ay isang panawagan sa Diyos sa gitna ng kanyang pagdurusa. Nagpapakita ito ng kanyang pagiging tao at kanyang pakikipaglaban sa kanyang paghihirap. 5. Nauuhaw ako. Juan Kapitulo 19 versikulo 28, isang simpleng pahayag na nagpapakita ng kanyang pisikal na paghihirap. Nagpapaalala sa atin ng kanyang pagiging tao at kanyang pagtitiis. 6. Naganap na. Juan Kapitulo 19 versikulo 30, isang pahayag na nagpapahiwatig na natapos na ang kanyang gawain sa lupa. Isang tanda ng kanyang pagsasakripisyo at tagumpay. 7. Ama, sa iyong mga kamay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Lucas Kapitulo 23 versikulo 46, ito ang kanyang huling pahayag bago siya mamatay. Isang pagpapahayag ng pagtitiwala at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang 7 huling salita ay nagbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa sa pag-ibig, pagpapatawad, at pagsasakripisyo ni Jesus. Ang pagninilay-nilay sa mga salitang ito ay makatutulong sa atin na palalimin ang ating pananampalataya at maunawaan ang kahalagahan ng kanyang pagkamatay sa krus. Thanks for watching Ka Heart TV.